Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Tama ang sa Facebook Live at po sa YouTube. Linggo po ng umaga dito sa Pinas, May 15, 2022. At tayo po ngayon sa kaloob ng Diyos ay napapanood po ninyo ang live mula sa Karedentan sa pamamagitan po ng live streaming at dahil po linggo po, meron po tayong paksa na nakahanda po na talakayin. At kagaya po ng ating nag-anyaya noon pong ang ating pong paksa para po sa umaga po ng linggo kung papaano dapat tanggapin ng bawat Kristiyano ang pagsapit ng kamatayan ng mga pumanaw na mahal sa buhay ng sa Biblia. Nababasa niyo naman po ang pamagat po sa kung papaano dapat tanggapin ng bawat Kristiyano ang pagsapit ng kamatayan ng mga pumanaw na mahal sa buhay ayon sa akin pong napapansin Facebook, ito nga pong Facebook, dyan po natin nababalitaan yung mga nangyayari sa kaibigan, sa kamag-anak at kilala po natin. Pagka po meron po tayong nakita po sa mga profile picture sa Facebook ng kulay itim, ang ibig sabihin po ay sila po'y nagluluksa dahil meron po pumanaw na po ganyan po ngayon sa Facebook. Babalitaan mo na meron palang namatay, pumanaw, kamag-anak, kaibigan, doon sa kanilang mga profile picture. Pag yan naging itim na, pinalitan nila ng color black. Kaya naman ngayon may kandila, yan, nakasindi. Ibig sabihin, meron pong pumanaw. Halos araw-araw po, ganun ang aking obserbahan po sa Facebook. So ngayon, meron pong mga kakilala po ako. Taon na yung lumipas, sila po'y naroon pa rin sa pagluluksa. Meron akong teacher po nung high school, namatayan po siya ng anak na aksidente po sa motorsiklo. Meron na po sigurong 2 taon yun. Pero pagka po nakikita ko yung aking teacher nung high school, yung kanyang pagluluksa nandun pa rin para sa isang namatay. 2 years na po yun. 2 taon ng mahigit. Sa Biblia po kasi mga magulang at mga kaibigan, yung pagluluksa, yung pagtangi sa isang pumanaw, ano po yan hindi naman kailangang umabot po ng taon. Hindi kailangan ganong kahabang panahon na tayo po'y magluksa para sa isang manaw nating mahal sa buhay. Kung babasahin po natin yung pagluluksa ng Israel nung pumanaw po si Aaron, dun po sa aklat ng Bilang 20 at 29. Basahin po natin, dito po tayo magkakaroon ng kung papaano po ba ipinagluluksa nung araw yung mga pumanaw. At nang makita ng buong kapisanan na si Aaron ay namatay, ay kanilang tinangisan si Aaron na 30 araw sa makapitbagay ng buong sangbahayan ni Israel. Pakibasa rin natin sa magandang balita. Talata na yan ng Bilang 20 at 22. Ang sinasabi po rito, nung namatay si Aaron, tinangisan siya ng sangbahayan ni Israel na 30 araw. 30 days. Sa magandang balita Biblia, nang malaman ng sambahayan
Nang malaman ng sambayanan na patay na si Aaron, 30 araw silang nagluksa. O kaya yung pagluluksa po sa Biblia, 30 days po yan, 30 araw. Kaya hindi naman nung mamatay si Huweses, doon po sa 34:8 ng Deuteronomio, basahin po natin yung pagluluksa na ginawa ng Israel nang mamatay si Moises. At iniyakan ng mga anak ni Israel si Moises sa mga kapatagan ng Moab na 30 araw. Kagayon natapos ang mga araw ng pag-angis sa pagluluksa kay Moises. Yan, 30 araw, 30 days, yun po yung damos. Yun po yung pinakamahaba na pagluluksa po natin sa isang pumanaw, sa isang namatay na mahal sa buhay. Yun, hindi po kailangang umabot po ng taon. Hindi po kailangan ganong kahabang mga panahon ang magiging pagluluksa po natin sa ating mga pumanaw na mga. At kagaya nga po nung nasabi ko nung nakaraan, meron po tayong mga viewers po, prayer request po sa atin para sa kanilang mga sakit na mga kabuhay. O tayo naman po, ginagawa po natin pag-pray po yung mga may sakit. Ngayon, may mga pagkakataon po na yung pinag-pray po natin na may sakit, gumaling, naka-survive na po kahit critical lang kondisyon, naka-survive, nabuhay pa. Meron naman po, may sakit, pinag-pray po natin, babalitaan po ako noong kamag-anak, Brother Willie, pumanaw na po ang tatay ko, pumanaw na po. Kung sinasabi ko na lamang sa kanila, tayo nagpapaabot ng pakikiramay at ganun kako talaga ang buhay. Ang buhay dito sa mundo may umpisa, may katapusan. Yun na lamang po yung aking sasabi doon sa mga naulila noong mga pumanaw nilang buhay. Kaya naisip ko po, siguro kung maganda na itong paksang ito maipaglingkod natin para sa lahat po ng makakapanood, makakapakinig nitong ating paksang ito, malaman na po ng marami kung paano po ba natin na dapat tanggapin yan pong kamatayan ng ating mga pumanaw na mahal. Kaya dito po sa ating paksa, tuturuan po tayo. Ibalik natin yung pamagat ng ating paksa. Kung paano dapat tanggapin ng bawat Kristiyano ang pagsapit ng kamatayan ng mga pumanaw na mahal sa buhay ayon sa Biblia. Ituturo po sa atin ang salita ng Diyos sa Biblia ang paraan kung paano natin dapat tanggapin ito pong kamatayan ng ating mga pumanaw na mahal. Paano ba dapat ang isang Kristiyano tanggapin niya yung kamatayan na yan? Meron man po tayong mga mahal sa buhay na pumanaw na at kahit tayo man pong mga nabubuhay pa, yung kamatayan yan, paano ba natin dapat tanggapin? Yan ang ating paksa na ating ipaglilingkod sa mga darating pang mga linggo dahil ito nga po yung topic series, mga kapatid. Kaya ito po ay ating tutukan, ito po yung ating patuloy na baybayan. Meron po tayo sa YouTube ngayon na 13 at sa Facebook naman ang ma-acknowledge po natin ay May 26. Salamat po sa mga ngayon kasama natin sa pag-aaral ng mga salitanan. Yung ating water baptism, i-remind ko lang po yung mga interesado po sa water baptism, yan po sa June 12.
2022, linggo po yan. Pagkatapos po ng ating pagkakatipon, alauna po ng hapon, meron po tayong isasagawa po na water baptism dito po sa Plaridel, Bulacan. At nitong mga nakaraang mga araw, meron na pong mga 10 yung mga nakausap ko po at nagpalista na sila po'y handa na para tumanggap po ng water baptism. Kaya po yung iba pa na interesado rin po na matanggap po yung water baptism, June 12, 2022, araw po ng linggo dito po sa Plaridel, Bulacan, alauna po ng hapon. Pagkatapos po ng ating pagkakatipon, meron po tayong isasagawa po ng water. Sige po, tayo po ngayon ay mag-umpisa na po dito sa ating paksa na pag-aaralan. Ang ating pasimulang katanungan po, mga magulang at mga kaibigan, ito po ang ating umpisang tanong sa ating paksa. Mapipigilan ba ng tao ang pagsapit ng kamatayan? Ito po bang kamatayan, mga magulang at mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, ito po ba kayang pigilan ng tao? Yun po bang pagdating niyan, pagsapit ng kamatayan? Meron bang tao na mayroong kapangyarihan, kakayahan na pigilan yan? Basahin po natin ang 8 at 8 ng Ecclesiastes, ng mga ngaral. Ito po ang ating mababasa. Kung paano di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Sa ating tanong, yun po bang kamatayan ay mapipigilan ng tao? Sinabi po ng salita ng Diyos kung papaanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Totoo po ba yan, mga kapatid? Meron na po bang tao na napigilan yung pagdating ng kanyang kamatayan? Wala kahit sino po kahit sinong tao po, pagdating po ng kamatayan, ay walang makakapigil. Presidente ng isang bansa. Nung isang araw nakita ko po yung litrato ni Presidente Magsaysay. Ito ang huling larawan ng Pangulong Magsaysay bago siya sumakay ng eroplano. At mula nung siya sumakay ng eroplano, doon na nangyari yung pagbagsak ng kanyang sinasakyang eroplano. Yun yung huling litrato noong Presidente Magsaysay. Kahit presidente pa, hindi po mapipigilan yung kamatayan. Kahit ikaw po'y mayaman pa. Tama po ba? Itong nakaraang mga araw, noong kasalukuyan pong nananalasa itong COVID-19, di po ba ang daming mayayaman po na walang nagawa yung kanilang kayamanan para pigilan po yung kamatayan? Tama po ba? Yung sikat na singer, si Claire de la Fuente, tama po. Talagang yan naman kung pagdating naman po sa usapang kung yan mapere yun tama po. Pero ano po nangyari kay Claire de la Fuente? Hindi nga po umabot sa ospital. Nandun lang sa parking, hindi siya nakapasok. Apo. Hindi man lang nakapasok po doon sa loob ng ospital. At yun nga po, isa po siya sa mga nasawi dahil po dyan sa COVID-19. Presidente ng UAE. Yan, mamatay-matay lang po. Yan, balita rin po. Kahit nga po doktor pa, mismong doktor, na pagka sinabing doktor, maalam po yan Alam kung ano ang gagawin sa isang tao na may sakit. Pero kahit sila man po ay namamatay din.
Ano ang dapat na maintindihan natin dito po sa ating pinag-uusapan ngayong umaga? Ang kamatayan po, yan po ay hindi yan mapipigilan ng tao. Yan po ay hindi maiiwasan yan. Yan po'y dumarating at dumarating yan. Tama po ba? Kaya dapat, itong kamatayan, alam po natin niyang mapaghandaan. Tama po ba? Tanggap natin na yan po'y hindi natin kayang pigilan. Hindi natin maiiwasan. Dumarating at dumarating yan. O ngayon, dapat pala nakahanda ka na lang dyan. Dapat napaghahanda. Kaya nga po sa panahong ito, meron na pong mga, yung mga practical na rin ang tao. Nung araw po, pagka pinag-usapan yung kamatayan, huwag natin pag-usapan yan. Di ba ba na? Parang masakit sa tenga na mabanggit yung kamatayan. Pero ngayon po, nagbago na rin po ang panahon. Ang maraming mga tao bukas na isip. Practical na sila dyan. Talagang nung araw, bata pa po ako, pinakita na po yung kabaong ni Dolphy. Nung araw pa. Noong ako bata pa. Naipakita na po yung sa balita. Naka-ready na yung kabaong ni Dolphy. O ngayon, kasi si Dolphy po nung araw, kung uso na po yung fake news talagang siya yung laman ng fake news na laging namamatay. Pero humaba buhay. Ngayon, doon ko po nakita si Dolphy, pinaghandaan niya yung kanyang kamatayan. Malayo pa nakahanda na po yung kabaong ipinakita. Ngayon, sa panahon natin ito, marami po napaghahandaan na rin. Kumukuha na po sila ng Peter yung type blood sucrans. Yan. At malaking tulong din naman po talaga pag napaghandaan yan. Kasi hindi na po mamumblema ng matindi yung pamilya na naulila. Kasi may mag-aasikaso din. Meron na pong mag-iintindi. Patawagan mo lang yung opisina, sila na po bahala, sila na mag-aayos ng lahat hanggang sa paglilibing. Kaya, yun po yung isang bagay na nakita natin na maganda rin naman po yung tayo maging practical, yung yan po ay ating napaghahandaan. Meron po kasi nung araw akong kinakausap ko na kung may sakit, nakasama rin natin dito Alam ko po siya may sakit. Sabi ko, Brad, paghandaan mo ka ako meron kang maliliit na anak okay lang ikayan, sabi sa akin gano'n. Bahala mga kapatid ko sa akin. Kasi meron siyang mga kapatid sa abroad. Yun po ang sabi sa akin. Hanggang sa mabalitaan ko, pumanaw nga yung kapatid. Nung siya nasa ospital, doon po inabutan ng kamatayan Naku, hindi ko agad na ilabas dahil kailangan pang bayaran yung ospital. Tapos yung natawag nilang serbisyo, St. Peter din. St. Peter din ang natawag na serbisyo, nag-provide po noong ASKET. Ang gastos po nila umabot ng 100,000 Kasi biglaan yung pagbili. Kumbaga ang tawag doon at need. Biglaan. Yung mga kapatid sa abroad, naglabas ng 100,000 para doon sa serbisyo ng St. Peter. Nung siya nabubuhay at sinasabihan ko, ito ka ako, dahil pre-need, pwedeng installment, pwedeng hulugan, at kalahati ka ako yung yung matitipid. Mga 50% din po ang matitipid. Dahil nga yung kapatid, ang kanyang sinasabi, meron namang mga kapatid siya sa abroad na mag-aasikaso sa kanya. Yun nga ang nangyari. Inasikaso naman siya, kaya lang gumasos ho ng ganung kalaki.
Daang libo po ang inabot po ng gastos. Ang ibig ko lang sabihin, kung tayo lang po, dahil tanggap naman natin na sinasabi ng salita ng Diyos sa Biblia, na hindi papipigilan ng sino mang tao ang kamatayan, ito po dapat nating matutunan na paghandaan na lang natin. At dapat po matutunan din po nating tanggapin yan. At yan nga po yung ating inaalam dito po sa ating paksa. Ang kamatayan ayon sa Biblia, ito po ay hindi kayang pigilan ng sino mang tao. Bakit? Ano dahilan? At itong kamatayan, hindi po itong mapipigilan ng sino mang tao. Sa Hebreo 9:27, ganito po ang nakasulat. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Bakit po ang kamatayan ay hindi po yan kayang pigilan ng tao? Bakit po ang kamatayan? Yan po'y mangyayari. Kasi ito po palang kamatayan, itinakda ng Diyos yan sa mga tao. Tama po ba? Ang mga nasa YouTube, nasa Facebook, sangayon po ba kayo dyan? Ang Diyos po pala, siya po ang nagtakda ng kamatayan sa tao. Kaya nga yung mga nagsasabing sila raw hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga atheists, hindi naniniwala sa Diyos. Samantalang sa Biblia, ang Diyos po nagtakda ng kamatayan sa tao. Naintindihan po ba natin yun? Paano hindi ka maniniwala sa Diyos? Nakikita mo, may mga taong namamatay. Tama po ba? Pwede po bang sumagot ang mga nasa Facebook, nasa YouTube? Kung meron tayong mga ma-encounter, masasalubong po ng mga nagsasabing sila yung mga atheists, hindi naniniwala sa Diyos. Ito sinasabi ng salita ng Diyos Kaya namamatay ang tao kasi ang kamatayan itinakda ng Diyos sa tao. Kaya nagtakda yan Yan ang patunay na meron talagang Diyos. Tama po ba? Yung mga nasa YouTube, nasa Facebook, sang-ayon po ba kayo doon? Yan ang hindi pwedeng tutulan Hindi kayang tutulan yan ng mga atheists Wala daw Diyos. Kung walang Diyos, sino nagtakda nitong kamatayan sa tao? At bakit yung kamatayan na yan hindi pwedeng mapigil ng sino man tao? Kasi ang Diyos ang nagtakda niyan. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya po pala hindi natin kayang pigilan, hindi natin kayang iwasan yung kamatayan kasi mayroong Diyos na nagtakda ng kamatayan sa ating mga tao. Ngayon, itong talatang ito pamilyar na pamilyar po ako sa talatang ito, mga magulang at mga kaibigan. Dito kasi sinukat ni Brad Eli nung araw, kami pong mga nasa opisina niya. Natatandaan ko, yan, nire-record tayo sa Apali. Alam ni Mel itong sinasabi ko. Nandun kami sa opisina ni Brad Eli. Di si Brad Eli bilang tagapagturo, tinanong lahat kami doon. Tinanong yung mga ministro, yung mga KNP na yan. Sige nga itong talata ng Hebreo 9:27, sige nga, subukin ko nga kayo, sabi sa aming lahat na nandun. Ako po'y naroon lang sa isang sulok Doon ako sa isang tabi. Sabi ni Brad Eli, tama ba yung talata? Sabi nila, tama po Brad Eli, tama po yan. Itinakda sa mga tao na mamamatay na minsan. Tama ba yung talata? Tama po. Sabi nilang lahat. Ito ay katanong ko sa inyo.
Paliwanag niyo sa akin ngayon, Ika, yung nangyari kay Lazaro. Si Lazaro, Ika, kaibigan ng Panginoong Hesus, patay. Binuhay na maguli. Namatay uli yung Lazaro eh. Sabi ni Brad Eli. O tapos, yung nikang si Dorcas, patay yun. O noong ipanalangin ni Apostol Pedro, nabuhay si Dorcas, namatay uli yun. O tapos yung Eutico, nahulog doon sa third floor, ikatlong grado. Ang ginawa ng Apostol Pablo yun binuhay. Namatay uli yun. Si Eutico. O yan katanong ko sa inyo, paliwanag nyo sa akin. Paano ikayang itinakda sa mga tao na mamatay na minsan? Dalawang beses namatay itong mga to. Naku, doon na ho nag-umpisang lumaglag ang balikat ng mga ministro, mga KNP ni Brad Eli. Wala na ho wala nang makasagot sa mga tanong niya. Tinanong sila Efren. Naku, nung tinatanong, ikaw Efren, ano sagot mo? Brad Eli, kayo lang po talaga ang kakaunawa. O ikaw, Danny, Brad Eli, hintayin ko na lang yung sagot nyo. Ganun ho sila noong kami magkakasama doon sa opisina. Di wala talagang makasagot. Nandun ako sa isang tabi, sa isang sulok ng opisina. Sabi sa akin ni Brad Eli, o ikaw, Brad Willie, ano ang masasabi mo dyan? Ganun ho ako kinausap di nung ako na po ang tinanong, sabi ko, ganito po yan, Brad Eli. Yung hong talata, maliwanag naman ang nakasulat Ang nakasulat ka ako sa talata, itinakda sa mga tao na sila'y minsan mamamatay. Yun ho ka ako nakasulat. Wala ho ka akong nakalagay dyan na itinakda sa lahat ng tao na sila'y minsan mamamatay. Sabi ni Brad Eli, very good. Very good. Ganun. Sabi niya sa akin, kayahin niyo si Brad Willie. Pag binasa yung talata ng Biblia, merong naililitaw. Ayun. Ayan. Tanungin niyo ho yung mga nandyan, yung mga ministro dyan, kung hindi totoo itong sinasabi kong ito na nangyari doon mismo sa opisina ni Brad Eli. Kaya nga may pagkakataon na ako hindi na po kasama doon sa opisina. Nagkatipon-tipon uli yung mga MIC na yan. Wala po ako doon sa opisina. May nagkwento lang sa akin na nandun din sa opisina ni Brad Eli. Sila raw magkakasama. Si Brad Eli raw hinahanap ako. Nandiyan ba si Brad Willie? Wala po si Brad Willie dito. Okay. Sabi ni Brad Willie. Mabuti wala siya. Inikwento kasi ni Brad Eli na si Brad Willie, parang ako siya nung araw. Nung kabataan ko ganun ako ganun po si Brad Eli. Pag hindi ako kaharap, nagkwekwento siya ng tungkol sa akin. Noong binabanggit ni Brad Eli yung ako nakikita niya sa akin, yung sarili niya nung siya bata. Si Brad Willie ang memory, matindi. Parang computer. Isang turo ko lang kuha agad si Danny, may ipinapasok noong araw na, ito po si Brad Puto, magaling din ho sa sa computer. Pasok dito yan, sabi ni Brad Willie. Computer lang yun. Pinipindot-pindot lang yun. Si Brad Willie isip talaga yan. Ganun ako nung araw. Ganun si Brad Eli magkwento. Tapos sabi pa ni Brad Eli, alam nyo, mga kasama, ingatan nyo yan. Brad Willie, malaki ang maitutulong sa inyo ng tao na yan. Ayun ang kanyang bilin. Tanong nyo kay Mel. Kung hindi totoo itong aking sinasabi, kay Roland, kay Danny, sila kasi magkakasama, wala ako dun Ang nagsasabi sa akin, yung mga nandoong mga assistant ni Brad Eli, yung mga naroon din sa kanyang office.
Sila nagkwento sa akin, Brad Billy, pinagmamalaki ka ni Brad Eli sa amin. Ha? Binabanggit ang pangalan mo. Ano ka ako sabi? Ang sabi ni Brad Eli, basta ikaw ingatan ka daw. At malaki raw maitutulong mo kahit mawala na siya. Ganun lang sinasabi ni Brad Eli, kahit mawala na ako, pag si Brad Willie kasama nyo, ay matutulungan kayo niyan. Kasi marami rin ako naituro dyan. Saka talagang yung nakita ko sa kanya, yung isip niya talagang parang computer yan. Yun. Ewan ko lang kung itong mga naiwan ni Brad Eli na naalala pa. Mismo sa bibig po ni Brad Eli nanggaling yung yung salita na yan. At mismo po yung aking kapatid na isang panahon ay nakasama nila sa mga meeting. Tandaan ko yun nakikitulog sa akin yung aking kuya doon sa aking kwarto nag-meeting sila madaling araw na. Noong umakit sa kwarto ko ginigising ako, ito gumising ka. Bakit? Naku, napagalitan kami ni Brad Eli. Bakit ka rin napagalitan? Naku, may talatang pinapahanap sa amin. Walang nakakita sa amin kahit isa. Yung talata, sinasabi ni Brad Eli kung ano yung laman. Walang nakakita sa amin kahit isa. Sabi ni Brad Eli, wala kayong sinabi ni Brad Willie. Si Brad Willie, kahit hindi ko sabihin, alam yung babasahin. Ganun po yung ni Brad Eli nung araw kayo kasi sinasabi ko na sa inyo yung laman ng talata, hindi nyo pa makita. Si Brad Willie, titigan ko lang sa mata babasahin yung gusto ko ganun po kami nung araw. Pag naalala ko yung mga ganong naikikwento, nasasabi ni Brother Eli. Meron ho kasi nung isa nag-message sa programa, Brother Willie, nami-miss mo ba si Brother Eli? Siyempre naman, alala ko yun. Dahil dati kong teacher yun At parang tatay ko nung araw yun Hindi naman nawawala sa aking ala-ala si Brother Eli. Ang inaala-ala ko sa kanya, yung magaganda. Yung mabubuti at kung paano niya ako tinuruan, kung paano niya ako hinasa sa Biblia. Yun yung aking magandang ala-ala kay Brother Eli. At nalulungkot nga ako pagka naiisip kong siya wala na. At yung pagpanaw niya parang ganun lang ang nangyari. Na kung paano siya pinahalagahan nung una. Noong mga miyembro dyan, nung mamatay, hindi man lang nailibing ng ng maayos na libing. Wala man lang yun, binasa ko kanina, may panahon ng pagluluksa, di ba? Di ba lang ipagluksa si Brad Eli wala man lang burol. Tapos yung libing, hindi man lang yan ipinaalam sa mga kapatid. Hindi ba dyan yung makikita na hindi maayos talaga yung yung pakikitungo sa inyo ng inyong leader? Ano ba tingin sa inyo ng inyong bagong leader? Hindi ba ang iglesia isang pamilya yan? Tama po ba? Meron ba tayong kausap ngayong umaga sa Facebook, YouTube? Ang iglesia po, sangbahayan. Ang iglesia, isang pamilya yan. Meron ba namang nangyaring may pumano sa pamilya? Yung mga miyembro ng pamilya hindi in-inform. Hello? Sige nga. Sige nga. Meron ba kayong alam na isang pamilya na pumanaw yung tatay hindi pala sinabihan yung mga anak na ang inyong tatay pumanaw na? Alam ko kahit nasa abroad sasabihan Tama po. Dito sa grupo na yan, ano ginawa nyo kay Brad Eli? Pero si Brad Eli po, yung kanyang videos, yan ang nasa pa rin, sa television.
ginagamit sa radyo, ginagamit sa doktrina. O, ginagamit nyo na lang ang videos nung pumanaw para sa inyong interes. Kasi alam nyo, pagka kayo lang ang magsasalita, hindi nyo mahihikayat ng mga tao. Tama po ba? Ang ginagawa na lang ninyo, exploitation. Ine-exploit na lang ninyo yung mga videos ni Brad Eli para makapagpapasok pa ng mga tao dyan sa inyong grupo para makolektahan nyo ng abuloy. Pero para ibigay nyo rin sa tao yung para sa kanya, nung siya pumanaw, hindi nyo ginawa yun. At para ibigay ninyo sa mga kapatid yung para sa kanila, na malaman man lang nila kung bakit namatay si Brad Eli, saan taong mahigit na o kung saan ba si Brad Eli nilibing. Wala Walang nakakaalam. Ilan na yung natanong ko, matatagal na mga miyembro, walang masabi sa akin. O yan ang ating gusto lang ipapansin. Yan po sa mga miyembro dyan. Baka po kasi magkaaway yung mag-uncle before he died. Di ba yun na rin ang naisip ko nung araw? Posible ka ako na mayroong gap yang magtiyuhin. Bakit ko naisip? Kasi bago namatay si Brad Eli, may namatay na bata. Yung Bryce. Sa balitang natanggap ko, si Brad Eli may pinainom na gamot doon sa bata. Posible na doon nag-umpisa yung gap noong magtiyuhin. May balita ang nakarating sa akin, hindi raw sila nag-uusap na bago pa namatay si Brad Eli. Hindi na nag-uusap. Kaya ako po ay nakumbinse na kasi kung walang misunderstanding, kung walang hindi pagkakaunawaan, ikaw ang pamangkin, ikaw ang pangalawang leader. Namatay yung tiyuhin mo na leader, hindi mo ba pupuntahan? Kung wala kayong misunderstanding, kung wala kayong hindi pagkakaintindihan. Yun nga, doon natin makikita. Kasi nung araw, nakita ko yan meron pang cast, di ba, Sling ba tawag to? Nabalian niya ng braso Pumunta pa sa Brazil, birthday ni Brad Eli. Kumanta pa nga, through the years, you never let me down. You turned my life around. Those sweetest days I found with you. Ayun kahit bali ang braso nakapunta ng Brazil bakit nung pumanaw si Brad Eli, hindi pa na sinilip? At pagkatapos na si Brad Eli mamatay, yan po'y tumapak pa ba ng Brazil? Never. Hindi na ho yan tumapak ng Brazil, tumutumban lang ng Brazil. Pinabayaan na yung Brazil. Yung mga miyembro sa Brazil, mga Brazilian, alam ko nagpulasan Wala na hong aktibong mga miyembro na Brazilian. Kasi na-stop na po yung pangangaral talaga sa Brazil. Wala nang gawaing pangangaral. Kaya ito yung bagong leader, nag-iisip ng mga paano magpapapasok pa rin kasi wala nang maidadahilan Nagdahilan po na bibili daw ng ospital, 400 million ng halaga. Di nangolekta na ng kolekta, yung pala hindi matutuloy. Pagkatapos mangolekta ng mangolekta para doon sa ospital na 400 million, ang halaga, magsasabi na hindi na raw matutuloy yung bilihan. Naghihintay naman ng mga miyembro, paano yung na-donate namin? Wala na. Ganyan na lang ang ginagawa. Ngayon, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ang kamatayan po sa Biblia, hindi maiiwasan yan. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagtakda niyan. Itinakda ng Diyos sa tao mamatay na minsan. Ngayon, bakit po ba nagtakda ang Diyos ng kamatayan sa tao?
Ha? Saan ho ba nag-umpisa yan? Pagtatakda ng Diyos ng kamatayan sa tao. O basahin natin sa Genesis 2:17. 2:16-17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, si Adan po kausap dito ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Adan, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Ito sinasabi ng Diyos kay Adan noon, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. May free will po talaga si Adan. Galing po sa Diyos yung free will. Tuloy. Tatapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Ano po ang bilin ng Diyos kay Adan? Bilin ng Diyos kay Adan, pagka kumain siya noong bunga ng kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, sabi ng Diyos kay Adan, sa araw na ikaw ay kumain niyaon, walang pagsalang mamamatay ka. Ano po ba ang nangyari? Si Adan ho ba'y sumuway sa utos ng Diyos? Sumuway. Nilabag po ba ni Adan yung utos ng Diyos na huwag siyang kakain? Noong bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama? Di ho ba si Adan ay sinuway niya yun? Si Adan, ginamit niya ang free will niya para suwayin ang Diyos. Huwag kayong maniwala kay Brad Eli doon sa kaya daw kumain si Adan dahil mahal niya si Eva. Ito ho, yung mga kwento ni Brad Eli na nung nabubuhay pa siya. Kaya daw si Adan kumain nung ipinagbabawal na bunga ay dahil sa pagmamahal kay Eva. Mauunawaan ika ng Diyos yun kung dahil sa pagmamahal may nagawa ka. Sabi ko, parang nagpaparamdam si Brad Eli dito. Parang meron siyang insinuation na ginagawa dito na dahil ikaw ay nagmamahal, kahit may magawa ka, ay mauunawaan ka ng Diyos. Parang ako si Brad Eli may ginawa. Dahil sa pagmamahal. Hindi ho, dahil sa pagmamahal si Adan kaya niya kinain yung bunga. Si Adan, yung free will niya, ang ginamit niya para suwayin ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Meron kasing rebelde, meron kasing anghel na lumaban sa Diyos, yun nga si Satanas. Tapos may kinasangkapan itong Satanas na ahas para maging tagapagsalita niya dito kina Adan at Eva. Ngayon, yung mga sinabi ng ahas, sinang-ayunan ni Adan. Nagkakaintindihan po. Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, naintindihan niyo po ba? Tinanggap ni Adan yung mga sinabi ng ahas na galing kay Satanas. Sabi ng Diyos, walang pagsalang mamamatay ka. Sinabi ng ahas, tunay na hindi kayo mamamatay. I-kontra yun. Tama po ba? Hello! Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, nakikita niyo po ba? Kaya mabigat ang kasalanan ni Adan Kung ating pag-aaralan treason yun treason, pagtataksil. Kasi mas pinaniwalaan ni Adan ang kasinungalingan ni Satanas kaysa sa katotohanan ng Diyos. Nagkakaintindihan po. Maliwanag po ba yan? Bakit nagtakda ang Diyos ng kamatayan sa tao? O kaya ito na po yung kamatayan tinakda ng
Diyos sa tao. Kasi mayroong pagsuway, may paglabag na ginawa si Adan. Tama po ba? Sa orihinal na pagkakalikha ng Diyos sa tao, walang kamatayan ng tao. Maintindihan po natin yan. Nang lalangin ng Diyos si Adan, wala siyang kamatayan. Ngayon, bakit lamang po nagkaroon ng kamatayan? Nagtakda ang Diyos ng kamatayan? Kasi nga dahil sa pagsuway, pagkakasala ni Adan. Kasi eto na yun eh. Noong sumuway na si Adan sa utos ng Diyos, pumasok na ang kamatayan. At nag-umpisa na po iyon. Yung mga sakit, karamdaman, papasok na rin kasi yun. Mag-uumpisa na po na ang tao ay magkasakit. Ngayon, nakikita ng Diyos na mahihirapan ang tao. Tama po ba? Kaya nga, ang sabi ng Diyos ang tao ang wika'y nakakakilala ng mabuti at masama. At nandyan yung bunga ng punong kahoy ng buhay, baka si pumitas at kumain at mabuhay na magpakailanman. Diba? Kaya, ang ginawa ng Diyos, yung mag-asawa'y pinaalis dun sa halamanan Pinaalis sila at naglagay nga ng mga kerubin para bantayan. Wag na silang makabalik doon sa hardin. Naintindihan niyo po ba yung kwento? Ayaw ng Diyos na ang tao, dahil sumuway na, nandyan na yung mga sakit, karamdaman, mabubuhay pa ng magpakailanman. Piruin nyo, kayo po, halimbawa po, mga kapatid, kayo ay mabubuhay ng walang hanggan, nirarayuman naman kayo. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba nang kayo mabuhay ng kayo nirarayuma? Masakit ang inyong buong katawan, masakit ang inyong mga buto. O sakit lang ng ngipin tama po. Yung sumakit ang ngipin mo, magdamag lang parang walang hanggan na yun O kaya, dahil mahal ng Diyos ang tao, eto, nagtakda siya ng kamatayan. Para wag na pong magtuloy-tuloy yung hirap. Yung pagdurusa. Tama po. Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Kaya po pala nagkaroon ng kamatayan na itinakda ang Diyos sa tao dahil sa pagsuway na ginawa ni Adan. Anong katunayan po na dahil nga po dyan sa pagsuway ni Adan sa Diyos, ito po yung kamatayan. Nararanasan yan ngayon ng lahat ng tao. Roma 5:12. Basahin po natin. Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao, si Adan po yun, ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Panginoon po nag-umpisa yung kamatayan. Di po ba? Dahil sa ginawa ni Adan, yung pagsuway niya. Dahil sa kanyang kasalanan, ang kasalanan nakapasok po sa sanglibutan. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao kapagkat ang lahat ay nangagkasala. Kaya sa Biblia po, mga magulang at mga kaibigan, yun palang pagdating ng kamatayan dito sa sanglibutan. Kaya pala pumasok yan. Kasi dahil sa kasalanan ni Adan, sa pagsuway niya sa utos ng Diyos. Nagkakaintindihan po. At dahil sa pagsuway ni Adan sa Diyos, ito ang kamatayan, itinakda na po ng Diyos sa tao. Pero sa original,
Wala pong kamatayan ng tao. Hindi hindi po ang kamatayan ay nasa plano ng Diyos para sa tao. O ngayon, ang ating tanong ganito. Ano ang kahulugan sa Biblia ng kamatayan? Alam na po natin na yan palang kamatayan, hindi mapipigilan ng tao dahil yan ay takda ng Diyos. Ano pa kahulugan sa Biblia ng kamatayan? O basahin natin ang definisyon ng kamatayan sa Biblia. Santiago 2:26. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Yan, doon po sa isang salin sa Tagalog, merong anong ganap na buhay Biblia. Ang sinasabi po roon, sapagkat kung paanong ang katawan na hiwalay sa espiritu ay patay. Yun po yung mas magandang salin. Sa Biblia po, yung kahulugan po ng kamatayan, yun po pala yung paghiwalay ng espiritu sa katawan. Pagka po hiwalay na ang espiritu sa katawan, patay na po yung katawan. Nagkakaintindihan po. Ang kamatayan, yun po ay paghiwalay o separation ng espiritu sa katawan ng isang tao. Pagka ang katawan po wala ng espiritu, hiwalay na espiritu, patay na po yung katawan. Ang tao po kasi sa Biblia, ang ating kabuuan, ito po, unang Tesalonica 5:23. Ito po ang mababasa. Pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tao po pala sa Biblia, binubuo ng espiritu, kaluluwa at katawan. Naintindihan po ba natin yan? Meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, at meron tayong katawan. Ayan. Salamat kay Brother Jacob Santos. Patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Gayon din naman patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Magandang balita, Biblia 1974. Ayan, salamat dito sa talatang ito. Yun po yung sinasabi natin na magandang pagkakasalin. Yung katawang patay, yun po yung hiwalay na sa espiritu. Kasi ang tao po may espiritu, may kaluluwa at may katawan. Kung natatandaan niyo po yung naging pagtalakay natin dito noon, tinalakay natin yung kaibahan ng espiritu, kaluluwa at katawan. Ang dapat maunawaan natin, pag binabasa natin ang Biblia, tayo palang mga tao, tayo pala may bahagi tayong espiritual, meron tayong bahaging pisikal. Meron tayong bahaging spiritual, meron tayong bahaging material. Yung espiritu at kaluluwa, yan po yung non-material, non-physical. Ang physical po, yung ating body, yung ating katawan. Brother Willie, ano kaibahan nung tatlo na yan? Ito po, sisimplihan ko lang. Dahil hindi naman yung talagang ating paksa. Ang espiritu, kamalayan sa Diyos. Ang kaluluwa, kamalayan sa sarili bilang tao. Yan yung meron kang nararamdaman na tutuwa ka, nagagalit ka, nauuhaw, nagugutom. Yan ang kaluluwa. Tapos, ito namang katawan, ito po ang may 5 senses. Hello? Naintindihan niyo po ba yan? Sa ibang pagkakataon ko na po, tatalakayin yung tungkol sa espiritu, kaluluwa at katawan.
mag-focus lang po tayo dito po sa binasa natin sa Santiago 2:26. Patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Ano kahulugan sa Biblia ng kamatayan? Separation. Pagkahiwalay ng espiritu sa katawan. Kaya pag wala na po yung espiritu, yung katawan patay na eh. Hindi na po yan kumikilos, hindi na po yan gumagalaw. Ano po? Pag nawala na po yung espiritu. Kapag ang tao, may espiritu, may kaluluwa at may katawan. Ngayon, meron po palang kamatayang pisikal. Tama po. Ano po yung kamatayang pisikal? Yun po yung kapag ang katawang ito, iniwanan na po ng espiritu. Umiwalay na yung espiritu. Ang katawang ito, mamamatay na. Yan po yung kamatayang pisikal. Ano ibig sabihin? Meron po pala kamatayang espiritual. Naintindihan po ba natin? Kung paano may kamatayang pisikal, may kamatayang espiritual. Ngayon, ano po ba yung kamatayang espiritual? Na mababasa sa Biblia. Basahin natin ng Efeso 2:1. Ito pong nakasulat. At kayo'y binuhay niya. Kausap po ng Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa Efeso. Kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Nakaranas po pala ng pagkabuhay na mag-uli itong mga Kristiyano sa Efeso nang sila sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Dati silang mga patay. Tama po. Binuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Patay sila spiritually, binuhay sila spiritually. Ngayon, paano sila mga patay spiritually? Sabi po sa talata, kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ano po yung sinasabi ng Biblia na kamatayang spiritual? Ang kamatayang spiritual, yun po yung pagkahiwalay natin sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Nagkakaintindihan po. Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, mag-amen naman po kung naintindihan nyo po yung punto na yan. Ano po yung kamatayang pisikal? Ang kamatayang pisikal, yung pagkahiwalay ng espiritu sa katawan ng tao. Pagka ang katawan wala ng espiritu, patay na yon. Hindi na humihinga yung katawan, hindi na gumagalaw, hindi na kumikilos, patay na yon. Ngayon, yan ang kamatayang pisikal. Ngayon, ang kamatayang espiritual naman sa Biblia, ito po yan. Ang tao, hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Yung tao, buhay, humihinga, kumikilos. Physically buhay. Pero spiritually, patay siya. Bakit? Kasi wala siyang kaugnayan sa Diyos. Wala siyang relasyon sa Diyos. Bakit? Kasi hiwalay siya sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang kasalanan po ang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Basa, 59:2 ni Isaias. Ito pong nakasulat naman. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ayan. Yun po yung kamatayang espiritual sa Biblia, mga magulang at mga kaibigan. Ano po yun? Maraming mga tao nakikita natin buhay. Nitong nakaraan lang ang panyahan. Nitong nakaraan eleksyon. Milyon. Milyon po yung mga nandiyan sa mga meeting, di advance na yan. Tama po. Ngayon, ang malungkot po, yung maraming mga nagkakatipo na yan itong mga nakaraang mga araw. Marami dyan mga patay. Mga patay spiritually. Pero sila buhay physically. Tama po.
Ngayon, bakit natin sinasabing maraming mga tao buhay physically pero patay spiritually? Kasi pagdating sa relasyon, kaugnayan sa Diyos, wala silang relasyon. Putol. Bakit? Kasi yung kasalanan ang nagpapahiwalay sa tao sa Diyos. Amen. Amen. Pag-amen naman po yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, na naunawaan po yan. Sa Biblia po, ilang klase ang kamatayan? Dalawa. Kamatayang pisikal, kamatayang espiritual. Anong katunayan na talagang dalawa po yung klase ng kamatayan? Ang Panginoong Jesucristo po may pinagsabihan po. Mateo 8:21-22. At ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna ako makauwi at mailibing ko ang aking ama. Meron pong nagpapaalam sa Panginoong Jesucristo, alagad niya. Ang pakiusap nito, Panginoon, payagan mo akong makauwi muna para mailibing ko ang aking ama. Patay yung kanyang ama. Ngayon, ano sagot ng Panginoong Jesucristo? 22. Tatapot sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Yan po ang sagot ng Panginoong Jesus doon po sa alagad na nagpapaalam sa kanya para makauwi at nang mailibing ang kanyang patay na ama. Ang sagot ng Panginoong Jesus, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. O ilang klase po ng patay ang binabanggit dito ng Panginoong Jesucristo. Dalawang klase ng patay. Isang patay na ililibing, isang patay na maglilibing. Tama po. Naintindihan niyo po ba yan? Noong araw po kasi, may mga nagtanong sa akin, parang ito imposible ang sinabi ni Jesus Christ. But really, parang ikaw napakahirap na pang unawaan niyang ililibing ng patay ang sariling patay. Paano ikaw magagawa ng isang patay na maglibing ng patay? Pagka po ipinagkaloob ng Holy Spirit, yung understanding, yung unawa, madali lang yan eh. Sa Biblia po kasi, may dalawang klase o uri ng patay. Isang patay physical at isang patay spiritual. Yung patay na physical, yun po yung mga wala ng buhay na katawan dahil hiwalay na yung espiritu sa katawan. Tama po, nililibing po yun. Ngayon, yun namang patay spiritually. Sila yung mga, dahil nung sila nasa mundo, puro ang gusto nila kasalanan, mabuhay sa kasalanan. Kaya sila, pagka tiningnan ng Diyos, mga patay sila. Kahit sila po'y buhay na kumikilos. Tama po ba? Naintindihan na po ba natin yan? Yan ang nangyari. Dahil sa pagsuway ni Adan sa Diyos, pumasok ang kamatayan. Tama po. Tama po ba? Dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan. Ngayon, pag sinabing kamatayan, dapat pala maunawaan natin, dalawang klase pala yung kamatayan. Kamatayang pisikal, kamatayang espiritual. Amen? Amen. No, ngayon, may mga tutol sa Biblia, may mga atheists, noong mabasa nila yung sinabi ng Diyos kay Adan, sa araw na ikaw ay kumain, walang pagsalang mamamatay ka. Alam po ba ninyo, yung mga atheists, isa po yan sa kanilang pinagbabatayan na hindi totoo Biblia. Kaya kami, mahirap kami maniwala sa Biblia, mahirap kami maniwala sa Diyos. Kasi sinabi ng Diyos kay Adan pagka kumain si Adan, mamamatay siya. Bakit ang buhay ni Adan umabot pa ng 930 years? Babasahin po yung Genesis 5 at 5. Ito po,
At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay siyang naraan at 30 taon at siya'y namatay. Makinig po tayo, mga magulang at mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo. Ito ang mga ateista. Pag yan ay binasa nila, dyan nila ngayon bibirahin. Dyan ngayon nila pagdududahin ng mga naniniwala sa Diyos. Kung totoo ang Diyos, yung kanyang sinabi kay Adan, bakit ika sumablay siya? Pati ika pumalpak ang Diyos. Sabi ika ng Diyos ninyo, sa araw na kumain si Adan nung bawal na bunga, mamamatay siya. Yun ang buhay ni Adan ay umabot pa ng 930 years, saka lang siya namatay. Ngayon, ito po ang sagot dyan. Si Adan, nung araw na siya kumain, nung ipinagbabawal na bunga ng Diyos, namatay agad. Hello? Hindi ho sumablay ang Diyos doon sa kanya sinabi. Sa araw na ikaw ay kumain niyaon, walang pagsalang mamamatay ka. Patay agad si Adan. Ano po yung kamatayang agad naranasan ni Adan? Yung kamatayang spiritual. Naalala ko kasi si Brad Eli. Pagka binasa yung sa araw na ikaw ay kumain niyaon, walang pagsalang mamamatay ka. Ang paliwanag ni Brad Eli, yan na ika. Yan, tinan nyo. Ang buhay ni Adan, 930. Hindi nga ika naka-1,000 taon hindi naka-1 araw si Adan. Ganun di ba? Kasi may sinasabing ang 1 araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. Ang sabi ni Brad Eli, hindi ako gumagawa ng kwento rito. Sabi ni Brad Eli, hindi nga naka-1 araw Hindi nga naka-1 araw kasi 930 lang ang inabot. Hindi man lang ika naka-1,000 taon Adan Doon si Brad Eli pumupunta. Yun ang kanyang palusot. Samantalang sa Biblia, doon mismo sa araw na si Adan ay kumain, patay agad si Adan doon. Patay siya spiritually, putol ang kanyang kaugnayan sa buhay ng Diyos. Amen. Wala na pong relasyon si Adan sa Diyos nung siya po'y sumuway sa utos ng Diyos. Maliwanag po ba yan? Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, naiintindihan po ba natin? Yung kamatayan sa Biblia, dalawa po iyan. Parehos po ang kahulugan, pagkahiwalay o separation. Ano po yung sinasabi nating kamatayang spiritual? Yung pagkahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Yung kamatayang physical naman, pagkahiwalay ng espiritu sa katawan. Kaya nga po, ang definisyon ng kahulugan sa Biblia ng kamatayan, pagkahiwalay o separation. Ngayon, dalawang klase po ang kamatayan sa Biblia. Kamatayang espiritual, unang-una po yun, na naranasan kamatayan ni Adan. Tapos kamatayang physical. Yung 930 years, tapos siya namatay, kamatayang physical po iyan. Nagkakaintindihan po, later na po yun, later part na po yung physical death. Pero yung spiritual death, yun po, nangyari po agad yun kay Adan. Nagkakaintindihan na po ba tayo? Mag-amen naman po yung mga nasa Facebook at nasa YouTube. 40 na yung nasa YouTube at 34 yung nasa Facebook. Praise the Lord! Hallelujah! Marami po ang mga nanood at nakinig sa ating paksa ngayong umaga. Mag-amen naman po kung naintindihan niyo po yan.
Pagka kayo may na-encounter na mga atheist, gagamitin sa inyo kanilang argumento na si Adan ay hindi agad namatay. Hindi nila naintindihan talaga Biblia. Kasi ang naunang kamatayang naranasan ni Adan, yung kamatayang espiritual. Yung kamatayang pisikal nangyari after 930 years. Amen. Maliwanag po ba yan? So ngayon, ang ating tanong ganito. Ano ang mga nagaganap sa pagsapit ng kamatayan sa ating mga pumanaw na mahal sa buhay? Maliwanag na po yung ating mga sinagot na mga tanong. Ang kamatayan hindi kayang pigilan ng sino mang tao sapagkat katakdaan niya ng Diyos sa tao. Bakit nagtakda ang Diyos ng kamatayan sa tao? Dahil sa pagsuway ni Adan sa Diyos. Dahil sa kanyang paglabag sa utos ng Diyos. Ngayon, ano ang kahulugan sa Biblia ng kamatayan? Ilang klase ba yung kamatayan? Ang kamatayan sa Biblia, pagkahiwalay. Ang ibig sabihin, separation. Yung kamatayan sa Biblia, dalawang klase. Kamatayang espiritual, kamatayang pisikal. Ano po yung kamatayang espiritual? Pagkahiwalay sa Diyos ng tao dahil sa kasalanan. Patay ang tao dahil sa kasalanan. Ngayon, kamatayang pisikal, pagkahiwalay ng espiritu sa katawan. Ngayon, mag-focus tayo sa kamatayang pisikal. Ano ba ang mga nagaganap? Pagsapit ng kamatayan, yung kamatayang pisikal, sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw, yan naman po ang ating itutuloy. Topic series po ito kaya kailangan po nating tutukan at subaybayan. Yung inyong mga prayer request, sige po, pwede nyo na po ngayong ibigay. Ipagkaloob po ninyo yung mga prayer request po ninyo. Bigyan po natin ng pagkakataon ngayong umaga. Yung pangalan po noong mga tao na may sakit na kailangan po nating maipag-pray. At pakibigay na rin po yung sakit, karamdaman na atin pong kailangan ipag-pray ngayong umaga. Libre naman po itong ating ginagawang prayer para po sa mga may sakit. Wala po kayong iintindihin po dito na bayad. Ang akin lamang pong hinihingi dito sa mga pinag-pray natin, magpasalamat tayo sa Panginoong Hesus kung tayo po tumanggap ng kagalingan. Kung tayo po gumaling ng instant or gradual healing, yan po ay ating matutunang ipagpasalamat sa ating Panginoon. Sige po, paki-ano lang yung ating mga prayer requests. Kayo po, Brad Melvin, kumusta po yung inyong meron pa po? Skin asthma po yan. Sige po, maipag-pray po natin si Brother Melvin ngayon dito po sa ating pagkakatipon. Magtaas po tayo ng ating mga kanang kamay at ipatong po natin yung kamay natin sa parte ng katawan natin na mayroon po sakit. Para kay Brother Melvin Duwag sa kanyang skin asthma. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, skin asthma ay inuutosang umalis ng tuluyan sa katawan ni Brother Melvin Duwag. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan sa buong katawan ni Brother Melvin Duwag. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, Brother Melvin, ano nyo lang po yung inyong katawan. Pakiramdaman nyo po kung bumuti po yung pakiramdam po ng inyo. Sige po, yung iba pa nating mga narito po na mayroong prayer request.
Tayo po kasi sa ating pangangaral ng salita ng Diyos, na unawaan natin sa Biblia na talagang pagka ang pangangaral natin ng salita ng Diyos ay kagaya ng sa Panginoong Kristo, kagaya sa kanyang mga apostol. Hindi pwede pong wala yung ganitong pagpapagaling. Ang Panginoong Hesukristo po nung mangaral, may pagpapagaling. Basahin natin yung Mateo 4:23. Ito po ang ating mababasa naman sa pangangaral na ginawa ng Panginoong Hesukristo. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Yan po ang masasabi nating blueprint. Ano ba sa Tagalog po yung blueprint? Blueprint, ano po? Plano, ano? Pagka po sa Biblia po tayo talaga magbabatay, yan ang blueprint ng pangangaral ni Jesus Christ. Yan ang modelo. Sinundan ng kanyang mga apostol, ng kanyang mga alagad ng una. Pangangaral na may pagpapagaling. Hindi pwedeng pangangaral lang. Hindi pwedeng dumaldal ng dumaldal, naghadil ng naghadil kung ilang oras. Masakit ang ulo mo, masakit ang ngipin mo, hindi nawala, hindi gumaling. Ibig sabihin, yun po ibang pangangaral yun. Hindi kagaya ng sa Panginoong Kristo. Nagkakaintindihan po. Sa Biblia po, pagka talaga ang pangangaral, ang ipinapangaral ay mabuting balita, kalakip dapat, kasama dapat yung pagpapagaling. Kaya inaanyayahan ko po yung mga narito po ngayong umaga sa ating programa. Meron kayo diyang nararamdamang mga sakit, karamdaman. Ibigay niyo po yung inyong mga prayer requests para makatulong tayo sa mga mahal natin sa buhay. Naalala ko nga si Brother Augusto Tarlac. Paki-ready mo nga yung kanyang video testimony. Pati yung kanyang asawa, sumabay lang po dun sa ating prayer. Sister Elsa, nag-birthday rin nung isang araw. Happy birthday po, Pati kay Brad Vic, happy birthday din. Belated po, happy birthday. Yan si Brother Augusto, naalala ko yung kanyang video testimony. Sige, play na nga natin para alam ng mga nanonood sa Facebook, YouTube yung binabanggit ko. Na dati silang miyembro sa grupo ni Brad Eli, itong mag-asawang ito. Sila nga po kasama po sa mga babautismuhan sa June 12. O panoorin muna natin itong video testimony po nila Brother Augusto. Magandang araw po mga kapatid. Short video lang po. Ngayon ay April 21, 2022. Short video, pagpapasalamat po sa Panginoong Hesus. Doon po kasi sa pangyayaring napanood ko yung paksa ng kapatid na Willie sa pagpapagaling. Naniwala ako ron, kaya sinubukan ko. Taka ako kasi agad-agad nawala yung pinakiusap kong maalis sa akin, yung may mga ugat kasi ako dito sa kanan ko, lumilitaw siya tapos masakit siya. Yun, agad-agad nawala yun. Kaya sabi ko salamat sa Panginoong Hesus sa isang himala yun para sa akin. Tapos kahapon, nakwento na rin ng misis ko na noong nag-prayer request kami kay Brad Willie last Thursday, dun sa masakit lagi yung likod niya. Nung pagdating ng kinabukasan, kinumusta ko na yung misis ko Sabi naman niya, nawala nga. Ngayon, nagtaka lang siya ngayon nung
Kaya nagkwento siya kasi madalas kasi pag dadating na yung period niya, yung period niya, may pain yun 2 days before. Pero wala siyang pain na naramdaman. Dumating na yung period niya, kaya hindi niya alam na meron na pala siya. Wala siyang naramdamang sumakit yung likod niya, yung balakang niya. Ganun kasi yan eh. Sa tagal naming nagsasama, ganun siya. Minsan absent pa siya sa trabaho dahil masakit nga eh. Pero sabi niya, nawala talaga yun. Nadama yun. Hindi man yun nahiling sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Wala eh. Nasama pa yun eh. Kaya salamat sa Panginoong Hesus. Katabi ko yung misis ko na natutuwa rin siya. Nagpapasalamat kami sa Panginoong Hesus. Kay Brother Willie na nakilala namin siya. Salamat sa Diyos. Ayun. Yun po yung sinasabi ko na mag-asawa po na umalis na sa grupo ni Brother Eli. At sila nga po napatunayan nila na yung pinapangaral natin o yung ibinabalita ko na ang Panginoong Hesukristo hanggang ngayon ay nagpapagaling. Napatunayan nilang hindi ako nagsisinungaling. Totoo po na ang Panginoong Hesukristo po ay patuloy na nagpapagaling hanggang sa panahon. Mabuting balita po yan, magandang balita po yan. Lalo nga po sa panahon ito na marami po may sakit, wala naman pong pera para magpa-doktor, magpa-ospital. Hindi ba magandang balita na yung may sakit mabigyan mo ng pag-asa? Na yung sakit niya kung tinatanggihan naman ng ospital, tinatanggihan na ng doktor, ito si Jesus Christ, walang tinatanggihan. Tama po. Lahat ng sakit, karamdaman, yan po kasi matagal nang binayaran ng Panginoong Hesukristo. Matagal na pong binayaran ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya wala ho tayong dapat na na alalahanin. Lahat ng sakit, kasama na po yung COVID-19 doon. Hindi pa po naiisip ng tao yung pangalang COVID-19. Yan po ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo 2,000 years ago. Binayaran na po yan ng Panginoong Kristo. Amen. Yun po, yan po yung aking gustong itawid, ibahagi sa lahat ng mga nanonood sa ating programa. Especially po, yung mga dati nating mga kasama sa grupo ni Brother Eli. Ang tagal na panahon po ako 19 na taon ko pong hindi ko natutunan, hindi ko nalaman na si Jesus Christ pala hanggang ngayon nagpapagaling. Marami pong mga lumipas na mga taon sa buhay ko. Sabi ko lang siguro pa ako kung ito maaga kong natutunan. Siguro ka ako, yung nanay ko na may sakit makakako hanggang ngayon kasama ko pa. Kasi diabetic ang mother ko po 60 lang, 63 no? 62 si mami. Siguro ka ako kung ito maaga ko lang kung naunawaan. Baka yung mother ko po hanggang ngayon kasama ko pa. Kasi nga, ang naituro sa akin ni Brad Eli, hindi na nagpapagaling si Jesus Christ Opo, lumipas na yon, huminto na, tumigil na. Kaya sana itong mga kapatid natin, kagaya nila Brother Augusto, Sister Rosa, maliwanagan din yung iba pa dyan po sa grupo na yan ni Brother Eli. Kaawa-awa po kasi, ang daming may sakit dyan. Noon nga si Brother Eli nabubuhay pa, meron pang consultation, nagpapatanong pa. Awang-awa po ako dun sa mga pumipila sa consultation. At meron pa nga doon, nagsabi Brad Eli, kung pwede lang po magpakamatay, ginawa ko na ho. Dahil po sa aking cancer sa buto. Sobrang sakit po, Brad Eli, yung aking nararamdaman, kung pwede lang po magpakamatay, nagpakamatay na ako.
Awang-awa ako dun sa kapatid na nasa consultation. Si Brad Eli naman walang magawa. Kitang-kita ko na di alam ni Brad Eli ang kanyang gagawin. Nandiyan siya payo na lang noong mga iinumin na katas ng prutas, yung mga herbal na lang ang mga sinasabi ni Brother Eli. Bitin ako, Brad Willie, sa paksa. Gusto ko pa. Alam niyo, ano nga po ito topic series. Balik po tayo sa 22, May 22. At mahaba-haba po itong paksa na to. 2 pahina po ito kung makikita ninyo. Itong pagbalangkas po ng paksa. 2 pahina pa po. Yan naman po ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yung may mga paksa po tayong nababalangkas. At sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po makakalimutan si Brad Eli kasi siya ho nagturo sa akin kung paano magbalangkas ng paksa. Yun po, mahirap na pong makalimutan ko ang isang Brother Eli dahil yan po yung nag-mold sa akin, naghubog every time po na ako'y humahawak ng ballpen at nagsusulat ng paksa, si Brad Eli naalala ko Kasi nung araw, ako yung dinidiktahan niya. Ako yung ipapatawag niya, Brad Willie, gawa tayo ng paksa. Kaya kahit po kami nasa loob ng sasakyan, kaya kami po naroon sa pag uma-attend kami ng pagsamba sa chapel, nasa likod kami. Gumagawa po kami ng paksa dinidiktahan niya ako hanggang sa katagalan. Sabi nga sa akin ni Brad Eli, ano kaya ikaw na gumawa ng paksa sa kabataan? Doon po niya ako inumpisahan. Ikaw na nga, Brad Willie, magbalangkas ng paksa sa PNC. Kasi Kamore, nagpaalam sa akin, sa Raway, magpapahinga na sa paggawa ng mga teksto ng kabataan. Pagod na raw siya dahil matanda na siya. Sabi sa akin ni Brad Eli, ikaw na nga, Brad Willie. Ayun. Basta pag gumawa ka ng paksa, pacheck mo sa akin. Yun po, awa po ng Panginoon Doon ako na sanay, na pag naglakas ako ng paksa, ipapacheck ko kay Brad Eli. Okay na yun. Sabi niya, ayos na yan. Ang kaso, nung mamatay si Brad Eli, itong mga naiwan niyang ministro, wala palang natuto. Walang marunong gumawa ng paksa, kaya tingnan niyo yung inyong kuya. Ano ginagawa, maghahadel. Sasalangan po ng video ni Brad Eli. At yun na lang. Kasi hindi nga ho siya marunong. Hindi niya kaya pong magbalangkas ng paksa. Kay J.R. Suyong, Brother Willie, yung anak ko po, may tuberculosis, Rafael Abejo. Sige po, ipag-pray po natin yung may tuberculosis. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, tuberculosis ay inuutusan na umalis sa katawan ni Rafael Abejo. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan. Palakasin ang mga lungs sa katawan ni Rafael Abejo. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yan. Sabi ni Brother August, nagkasakit po kami ng COVID nang nasa MCGI pa kami. Umawag po kami sa kanilang channel dahil may doktor daw. Pero itinaboy lang kami ng doktor nila sa barangay. Doon daw po kami magpagamot. Noon nga pong napanood ko yung sila Josel na yan, sabi nila problematic sila dahil yung daw oxygen na pinoprovide nila paubos na rin. Ang alam na lang nilang ibigay oxygen, pero yung para malunasan talaga yung COVID-19, wala nga ho talaga kasi tinanggihan nila. Tinanggihan nila ang Panginoong Hesukristo bilang dakilang manggagamot. Nilagay na nila sa kahon, nilimitahan na nila. Wala nang pagpapagaling na ginagawa ang Panginoon. Hindi po ganon. Dapat hanggang ngayon,
paniwalaan natin, sampalatayanan natin ng Panginoong Hesukristo, patuloy po siyang nagpapagaling. Sige po, tayo po ngayon ay gumawa po ng isang commanding prayer para po sa lahat. Kayo na po ang magsabi, magbanggit kung anong pangalan po nung sakit na yan. Nauutusan natin na umalis sa ating mga katawan, pati na po sa ating mga mahal sa buhay. Sa pananampalataya po, gamitin natin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo at makikita natin at mararanasan ang mga himala pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo. Sige po, magtaas po tayo ng ating mga kanang kamay. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Inuutusan na umalis sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na dumaloy ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa mga sumabay po dyan sa ating prayer na yan, ang pag-uutos sa mga sakit karamdaman, kung pwede po kayong magbigay po dito ng update sa programa. Balitaan niyo po kami dito sa programa. Kumusta po kayong lahat na sumabay sa ating ginawang prayer. Kung kayo po ay gumaling ng gradual healing, yung continuous healing o kaya instant healing, yan po ay ating ipagpasalamat sa Panginoong Hesukristo. Kung makakagawa po tayo ng video testimony, maganda po yon para maipamalita po natin sa buong mundo, sa maraming mga tao, ang kabutihang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Hanggang dito po ang ating programa ngayong umaga. Salamat po sa lahat ng mga nakipag-aral sa atin ng mga salita ng Diyos. Yun pong ating paksa, maganda po yung paksa na yan. Kung kayo po'y nabitin, next Sunday po uli kung loloobin ng Panginoon. Sa maghapon pong ito, baunin po natin ang pag-iingat at pagpapala sa atin ng Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat.